Halimbawa lang po, isipin nyo ito, nahulog po ang isang posporo o ang isang lighter sa tubig na basa. Magagamit nyo pa po ba kaya yon? Sisindi pa kaya ulit? Pagmumulan pa kaya ng liwanag? Mahirap po, no? Pero ibig ba sabihin, ang nabasang posporo at ang lighter wala ng kwenta? Hindi po. Ang tanong, paano mo masisindihan muli yung nabasang lighter o posporo? Ano ang gagawin mo para sila'y pagmulan muli ng liwanag? Simple lang po. Kumuha ka ng matinong lighter o ng posporo. Kumuha ka ng lighter o ng posporo na hindi basa, yun yung sindihan mo, tapos ilapit mo doon sa nabasang posporo o nabasang lighter. Sisindi muli. Magagamit mo muli ito. Yung apoy nung meron, bubuhayin yung wala. Di po ba? Pakaisipin niyo po yan. Dahil yan ang dahilan kung bakit kailangan natin ng liwanag ni Kristo. May liwanag na binibigay ang Diyos sa bawat isa sa atin. May kaluluwa ka na nagpapagalaw sa iyong katawan. May pananampalataya kang nagpapalakas sa iyo sa gitna ng iyong mga problema. At pinasisigla ka ng iyong pag-asa. Pero maging totoo po tayo, aminin natin, minsan nababasa din ang liwanag natin. Nababasa, namamatay dahil sa lungkot, sa kasalanan, sa sakit, sa pagod, sa kabiguan. At kapag nabasa ang ilaw ng ating puso, minsan kahit na anong gawin mo, napakadilim pa rin. Uminom ka man ng gamot, pero hindi ka pa rin lumalakas. Gusto mong magbago, pero bumabalik ka pa rin sa dati mong pagkakamali. Gumala ka na, naglibang ka, pumasyal ka, nakipagkwentuhan ka, pero hindi pa rin bumabalik ang dating sigla. Bakit? Kasi may problema na hindi mo kayang bigyan ng solusyon na ikaw lang. Minsan, kahit na paano mo gustong umalis sa dilim, hindi naman ikaw magbibigay ng liwanag sa gitna ng iyong mga problema. May sugat na hindi kayang pagalingin na mga pansamantalang saya. Meron tayong mga pagod na hindi kayang tugunan ng tulog lang. Kapag madilim ang iyong isip, ang iyong pusong, iyong kaluluwa, hindi kayang alisin yan ng sarili mong kakayahan. Di po ba? Kaya nga, sa pista po ng Candelaria, pinapaalala sa atin ng simbahan, si Kristo ay ang liwanag ng sanlibutan. Hindi tayo ang pinagmumulan ng ilaw. Tayo ang mga kandila na sinisindihan ng Diyos. Kaya nga po, nung muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, tandaan niyo, kahit na nagtatago sila sa loob ng silid dahil nangangamba sila na baka sila'y isunod na patayin ng mga Hudyo, lumapit daw si Kristo, pumasok siya kahit nakandado ang pintuan. At nung nagpakita ang ating Panginoong Jesucristo sa mga apostol, anong ginawa niya? Hiningahan sila. Binigyan sila ng banal na Espiritu. At ano po ang simbolo ng banal na Espiritu? Ito po ay dila ng apoy. Yan ang apoy na nagbibigay lakas kapag tayo nanghihina. Yan ay nagbibigay ng tapang sa mga naduduwag. Yan ang apoy na nagbibigay liwanag sa mga naliligaw. Kaya nga po, mga kapatid, kung kayo po ay nababalot sa dilim ngayon, nalilito, pagod na pagod, gusto nyo nang sumuko, nawawalan kayo ng pag-asa sa buhay, ano magandang gawin? Subukan mo, kahit na hirap ka, lumapit ka kay Kristo.
At kamukasan na basang lighter at posporo, magliliyab ka muli, magliliwanag ka muli, at magiging kang pagpapala, blessing sa ibang tao sa buong mundo. At kung ngayon, hindi na ikaw ay hirap na hirap, sayid na sayid ka, ang kailangan mo lang gawin ay maghintay. Umasa ka muli. Dahil ang mabuting balita, ang Diyos, siyang darating. Ang Panginoon ay lalapit. Kung paanong si Simon at si Ana, ang tagal na nilang naghihintay sa templo, dumating din ang kanilang hinihintay at nabuhayan sila. Ganyan din ang iyong mararanasan, kapatid. Kaya huwag kang mag-aalala. Kung sa bawat araw mo, wala kang nagagawang kamangha-mangha, kagilagilalas, nakakabigla, kung ang nagagawa mo lang ay mga simple, ordinaryo, huwag kang matatakot. Huwag kang masisiraan ng loob. Dahil ang buhay, hindi naman po nasusukat sa dami ng palakpak, sa laki ng ating mga nagagawa, sa dami ng ating mga achievements. Dahil kung ang nagagawa mo lang ay makaraos ka sa maghapon, kung ang nagagawa mo lang ay makapag-survive dyan sa iyong buhay, yan ay biyaya pa rin. Yan ay grasya pa rin. Kasi tanggapin natin, di naman po sa lahat ng araw, di ba? 100% tayo. Di naman sa araw-araw palagi kang masaya, na ikaw ay magana. Marami sa atin, burnout na, pagod na, nalilito, minsan umaayaw na. Pero hindi po ito kasalanan. Ito ay pagiging tao lamang. Pero ang paalaala sa atin, kahit na ikaw ay nalulungkot, magpatuloy ka. Bumangon ka pa rin, kahit na mabigat ang iyong loob. At kahit na gusto mo nang sumuko sa kabila ng pagsubok, lumapit ka kay Kristo. Siyang liwanag mo, siya ang biyaya mo. Kung akala mong wala ka ng liwanag, meron pa rin. Kahit na katiting lang. Okay lang mapagod, okay lang malito, okay lang maubos, pero wag mong isasara ang iyong puso kay Kristo. Dahil maaring pagod ka, pero ang Diyos, hindi siya napapagod. Amen? Maaaring nanghihina na ang iyong apoy, pero ang Diyos, ang mag-aapoy muli, magbibigay ng panibagong liwanag sa iyong pag-asa. It's okay to get tired. It's okay to get confused. It's okay to be burned out. But never ever keep Jesus out from your life. Because only Jesus can ignite your fire. Only Jesus can restore your light. Only Jesus can give joy in the midst of your suffering. Ito pong ating ipagdasal sa banal na misang ito. Kapag hindi na natin kayang lumapit sa Diyos, hari nawa, buksan na natin ang ating isip at puso sa Diyos para matanggap natin muli ang Kanyang liwanag, ang magpapalakas sa atin para pagpatuloy natin ang ating misyon hanggang marating natin ang buhay na walang hanggan. Amen.